Okay, sa buhay po natin, marami tayong ginagawa at gustong gawin, pero mapapansin niyo po, may mga pagkakataon na hindi natin natutuloy kasi may mga pumipigil. May mga bagay sa buhay natin na kahit anong pilit mo o kahit anong isipin mo, kahit gaano kakagaling, karunong, kayaman, may mga bagay na hindi mo kayang tapusin o hindi mo kayang mapuntahan yung finish line kasi tayo po ay limited. Sabi nga po, limited. Okay? Ngayon, may mga sitwasyon din sa ating buhay na hindi natin kayang pigilan. Halimbawa po ang mga sakuna, ang mga aksidente. Halimbawa na lang, may mga dumarating po na mga bagyo, may mga earthquakes. Meron po ba sa inyo dito, trinay nyo ng pigilan ng bagyo? Bagyo, tumigil ka. Trinay nyo na ba? Earthquake, wag kang lilindol. May mga pagkakataon na talagang pinaparanas sa atin ng Diyos na hindi natin ito kayang pigilan. Sakit, ayaw mo naman magkasakit, pero tinatamaan ka ng sakit. Ayaw mo naman, sino dito ayaw maubusan ng pera? Pero minsan, naubusan ng pera. Amin? Maraming bagay sa buhay po natin, ayaw naman nating mangyari, pero nangyayari pa rin. Ibig sabihin, tayo po ay limited. Pakisabi nga po, limited. Ibig sabihin, tayo po ay stoppable. Pwede kang pigilan, yung red light nga lang po sa traffic light, napipigilan ka pag nag-red. Anong ibig sabihin ng red? Stop. Pero yung iba kapag nakakakita ng red, go, 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 di ba? Sige lang, hindi napipigilan ng stoplight. Marami po sa atin, naintindihan natin to, na ang buhay po natin may limita. Meron pong nai-stop tayo. At kahit anong plano at pangarap at gusto mong marating sa buhay, tandaan nyo po, mamamatay din tayo. May limit. May stop, merong katapusan. Pwede bang ipaalala mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, may expiration date tayo. Okay, so stoppable tayo, ano? Pero, meron po sa Bible, sa ating pananampalataya, sa aklat, hindi lang po sa isang aklat, pero ang tanging aklat na naglalaman ng tanging tunay na Diyos, ang ating Biblia, ang pinananampalatayaan, meron pong Diyos at merong anak ang Diyos na si Jesus, kung saan pinakita po, siya po ay unstoppable. Walang makapigil sa Kanya. Naalala nyo, di ba, napag-usapan na po natin to, minsan silang naglayag, bumagyo. At habang bumabagyo po, anong ginagawa ni Jesus? Natutulog na may unan pa. Grabe, habang bumabagyo po sa gitna ng bagyo, tulog, may unan, ang mga disipulo'y takot, ginising siya. Jesus, wala ka bang pakialam, malulunod na tayo. Ibig sabihin po, yung hampas ng tubig, talagang umaalon, malakas, kumikidlat, takot na sila. At si Jesus ay ginising nila. Gumising si Jesus. Sabi niya, ba't ang liit ng inyong mga pananampalataya? Tumayo po si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Bagyo, stop. Alon, stop. Ano nangyari sa bagyo at sa alon? Tumigil. Alam niyo po, tanging si Jesus lang ang unstoppable. Kaya kapag may bagyo sa buhay, kapag may mga problema sa buhay, kapag may mga pinagdadaanan sa buhay, sino ang kailangan? Si Jesus. Siya lang ang may kapangyarihan magpatigil ng mga hindi mo kayang patigilin. Kaya kapag binubungangaan ka ng misis mo, sinong kailangan? Kapag inaaway ka ng mister mo, sinong kailangan? Sabi mo, si Jesus ang kailangan. Okay? Huwag niyong patulan. Kasi kahit anong patol mo sa bagyo, hindi titigil ang bagyo. Kahit anong patol mo sa lindol, huwag ka nang lumindol. Hindi titigil ang lindol. Sinubukan niyo po bang patulan ang presyo ng gasolina? Tumitigil po ba ang pagtaas? Sinubukan niyo bang patulan yung asawa niyong bumubunganga? Di ba ayaw tumigil? Sinong kailangan? Si Jesus. When you pray to God, God will answer. Alam nyo, hindi po unang titigil yung mga bagyo. Hindi unang titigil ang presyo ng gasolina. Sinong unang titigil? Yung gulo na nararamdaman mo sa puso mo. Dahil ang sagot ni Jesus sa panalangin mo, kapayapaan na hindi nagmumula sa mundo, sabi ng Bible, pero kapayapaan na nagmumula sa itaas, sa langit. Kaya kahit na makikita mo yung gasolina, anong sabi mo sa presyo ng gasolina? Yahoo! Woo! May plano ang Diyos. Hindi ka nakatulad noon na walang kapayapaan, na nanginginig pag dumadaan sa gas station. Ano ba naman yan, ang taas? Pero ngayon, pag dumadaan ka na sa gas station, dahil may Jesus ka, dahil buhay ang Jesus na pinananampalatayaan natin, meron kang peace. Anong sabi mo sa gas station? Peace be with you. Diba?
May payapa ka. Alam mong hindi mo kailangan matakot. Amen? Why we have God. The power of resurrection. Ang series po natin sa buong month ng April, pag-uusapan po natin that God is unstoppable. God is able. Ibig sabihin, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Diyos na pinananampalatayaan, ay walang katulad, siya'y walang kapantay, siya'y nasa kataas-taasan, ang kapangyarihan niya ay walang papantay. Maniwala po tayo mga kapatid because as we learn this for the remaining 4 weeks ng month ng April or 4 weeks ng April, ay makikilala natin bakit ang ating Diyos ay higit pa sa iniisip at inaakala natin. And God is able to do exceedingly more than what we ask or think. Kasi kahit pag-isipan mo, ang Diyos pala may ibang plano. Kahit humingi kang ganito, ang halimbawa lang, ang hinihingi mo ay isang kutsara, ang kaya palang ibigay sa iyo ng Diyos ay isang pala. Humingi ka ng isang pala, isang ano pala ang ibibigay sa iyo ng Diyos, yung isang karton, ano? Isang karton ang hiningi mo sa Diyos, ang bibigay pala sa iyo ng Diyos, isang truck ng pagpapala. Humingi ka ng Diyos, yung mga single, taas nga po yung kamay yung mga single. Okay. Humingi ka kay Lord ng maganda, ang binigay sa iyo, pinakamaganda. Humingi ka ng pogi, ang binigay sa iyo, pinakapogi. Pastor, paano kaming may asawa na? Okay, sorry. Pwede nyo pa naman ipag-pray na papugiin at pagandahin pa ang ugali ng asawa nyo ni Lord. Amen? Pag gumanda po kasi ugali, madadamay po yung itsura. Hindi kaya kayo naniniwala. Iba kasi nasanay na sa ganda ng panlabas. Ang totoong nagpapaganda at nagpapapogi sa tao, ugali. Madali pong dayahin ng itsura, na-edit na po yan. Ano? Marami na pong Photoshop Canva. Pero ang pagpapaganda po talaga sa isang tao, yung budhi, yung nasa loob. Amen? So the power of resurrection, balik natin. Bakit kailangan muling mabuhay si Jesus? Jesus has to be resurrected because we need, number 1, the resurrection of our faith. Kailangan nating muling mabuhay ang ating mga pananampalataya. Jesus, if not resurrected, lahat ng tao, pati mga Hudyo, patay ang pananampalataya. But because Jesus Christ was resurrected and is living from then, today, and even in the future, He will never die again. He's a living God. Ibig sabihin po niyan, ang pananampalataya natin dapat buhay na buhay. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa paligid natin, kahit anong mangyari sa buhay mo at sa pamilya mo, hindi ka dapat mawawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. Kahit na ilang pandemic pang dumating, kahit ilang pang gas price increase ang tumaas, dapat ang pananampalataya mo buhay na buhay sa Panginoon. Let me tell you something. Alam niyo po, marami po sa atin, minsan ang pananampalataya ay nabubuhay kapag meron tayong pinagdadaanan. Iba ang prayer mo pag may sakit ka compared sa pag wala kang sakit. Pag walang sakit, pagkakain, thank you Lord, may pagkain. Pag may sakit ka, pag nag-pray ka bago kumain, Lord, ang hirap kumain yung lalamunan kong Makati. Pero Lord, tulungan niyo po akong malunok yung kakain. Bakit may dagdag pag may pinagdadaanan? Iba ang prayer mo kapag walang pambayad. Pag may pambayad, thank you Lord, may pambayad. Pag wala ka, Lord, kulang yung pambayad ko. Tulungan niyo po akong madagdagan. Alam niyo po kailan nare-resurrect ang faith natin pag may pinagdadaanan. Okay, here's the thing. Listen to this. Pinagdaanan na ni Jesus ang lahat ng paghihirap at pinakita sa atin nagtagumpay siya. Siya'y muling nabuhay para sabihin sa iyo, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang pagdadaanan mo, manatili ka lang na manampalataya ka lang sa Kanya dahil may tagumpay galing sa Panginoon. Minsan po kasi, yung mga pagsubok na yan, yung mga pinagdadaanan natin, problema, mga bagyo, na panghihinaan tayo, bumabagsak yung pananampalataya natin. Amen. Okay, normal po yan. Because God wants to tell you and God wants to show you na siya lamang ang mananatiling tapat magpakailanman. At kung mananampalataya ka sa Kanya, makukuha mo ang ibig sabihin nun. Na hindi mo kailangan umalis, tumakbo, hindi mo kailangan humiwalay sa Kanya, pero ang kailangan mo lang gawin ay maging tapat at manampalataya ka sa Kanya. Kahit gaano kahirap ang buhay. Kahit gaano kasakit ang iyong pinagdadaanan, gusto ni Lord, manatili ka sa Kanya.
Dahil siya po ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. The power of resurrection has the power of resurrection of our faith. Gusto ni Lord manampalataya. Nag-aapoy tayo palagi sa ating pananampalataya. Because the enemy came to kill, steal, and ang gusto niyang patayin yung pananampalataya natin. That is why a lot of young people today, imbitahan mo sa simbahan, anong sabi? Ang sabi ng mga kabataan pag in-invite sa church? Ayaw. Pag inimbitahan mo yung mga, hindi lang kabataan, pati yung mga adult, imbitahan mo sa simbahan, ayaw. Imbitahan mo sa piyesta. Sino na imbitahan sa piyesta? Pero tinanggihan ninyo. Palakpakan mo naman yung katabi mo, sabi mo, tumanggi eh. Inimbitahan sa fun run, sabi niya, hindi, may service kami. Inimbitahan dun sa bike, fun bike ride, hindi, may service kami. Why? Because you know your priority, you know who your God is, you know your faith in God. Hindi ka nagdadalawang isip, alam mo kung sinong pipiliin mo. Mga kapatid, God wants us to have a resurrected faith. Marami po ang namamatayan ng pananampalataya. Nung nakitang tataas, pag nakikitang tumataas yung balita, yung gasolina sa balita, samantalang nung mababa, praise the Lord, praise the Lord. Paano ako pupunta ng church? Ang taas ng gas. Yung gas ko na 1 litro na yun, isang kalahating litro na lang. Mga kapatid, pwedeng maglakad. By faith, pwedeng maglakad. Yung gas. Mga kapatid, higit pa sa gas ang kayang ibigay ni Lord sa'yo. If your faith will be resurrected through the resurrection of Christ, may kapayapaan ka sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Amen? Pangalawa, ito po, the resurrection of Jesus Christ has the power to resurrect our families. Yan po ang pangunahin na layunin ng Panginoon. That is why He resurrected. Gusto niya tayong buhayin ang ating pananampalataya at gusto niyang buhayin ang ating mga pamilya. Because a lot of families today are struggling not only in faith but in their relationships with each other. May mga pamilya ngayon sobrang nag-aalala na sa buhay at inuuna na ang mga bagay sa buhay, napapangalawa na lang ang relasyon sa pamilya. Dahil todo kayod, dahil nakikita nila, doble na yung preso ngayon, lahat na nagtaas. So dodoblehin ang kayod sa maraming bagay, pero hindi dodoblehin ang magandang relasyon sa kanilang buhay, pamilya. So the world is killing, is destroying love in families. Kaya po yung resurrection ng ating Panginoon ay nire-resurrect niya ang pagmamahalan sa ating mga pamilya. Sino po dito mahal nila ang pamilya nila? Okay, pwede bang tignan mo yung katabi mo, kung papamilya mo yan, sabi mo, I love you so much. Okay, kung hindi po mabuhay at hindi po nabuhay si Jesus, we will miss that restoration in our families. By the way, let me tell you something. Because Jesus wants to restore families, kaya sa muling nabuhay, para ipakita po sa atin na kailangan ng bawat pamilya ang kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming mga pamilya nagtatalo at nag-aaway because they're carrying the sin, not only of the present, but carrying the sin of the past. Kasi halimbawa po, ang mag-asawa, ito, in-explain ko po ito sa mga kina-counsel ko po bago ko ikasal. Yung mag-asawa po, parehong may dalang kasalanan yan. Kasalanan ng pamilya ng lalaki, kasalanan ng pamilya ng babae. Ngayon, kung hindi po nagsisi yung parehong side na yon, dadalhin po nila, pagsasamahin nila yung kasalanan ng dalawang side. So pag nagsama po yun, mas matinding kasalanan po yun. But when you will come to God in repentance, patatawarin kayo ng Diyos dahil muling nabuhay ang Diyos para sa forgiveness ng kasalanan. Para hindi nyo na ipasa sa susunod nyong generation. That is why in the Bible, you will read there na meron tinatawag na curse o sumpa na naipasa daw po ang mga sinaunang lahi. Kahit walang kasalanan yung mga tao ngayon, naipasahan po tayo from Adan at Eva. Parang utang lang po yan. Isipin nyo, hindi pa pinapanganak ang isang bata sa Pilipinas, meron na daw pong utang. Kaya ang Panginoon ay naparito, muling nabuhay para sa mga pamilya natin. Sino po dito kailangan ng kapatawaran sa mga pamilya nila? Amen? Mahal na mahal natin ang family natin. I believe that. That is why we need the resurrected Christ inside our families, in our homes, in our hearts, para po yung mga pamilya natin, kung magtatalo at mag-misunderstanding kayo, alam nyo gagawin, magpapatawad din kayo.
dahil nabuhay si Jesus para patawarin po tayo. Amen? Pangatlo, the power of resurrection is the resurrection of our finances. Sino po dito ang gustong mabuhay ang wallet? Kasi yung iba, yung wallet naghihingalo, yung ibang wallet ay nire-resuscitate na, pero ayaw mabuhay. Mga kapatid, believe me when I say this. Darating po ang araw, prophecy po ito sa Bible, na wala pong mabibili ang pera natin. Pero ang pananampalataya mo ang magagamit mo para sa pangangailangan mo. It is already being tested when pandemic came, na ang pera po natin kahit papano nakita nyo walang value ang trabaho, walang value po ang maraming bagay, sarado ang mga tindahan. Maraming mga tao naghanap ng pagkain sa bukid, sa mga hayop, at kung saan-saan. Pero nakita nyo po ito, hindi nyo napansin, nung pandemic po, tumaas ng almost 80% ang laman ng simbahan. Yung mga tao nagpe-pray sa mga bahay, sa mga barangay, sa mga kalye. Pagkatapos po ng pandemic, bumaba po ulit ng almost 70 to 80% ang mga laman ng simbahan. Pinakita ng Panginoon na nung dumaan po tayo sa hindi na valuable yung pera, yung kayamanan natin, at nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kapatid, patutunayan ko sa inyo, hindi ka ginutom ni Lord. Yung iba takot na takot, sabing ganun, ala, paano tayo? Wala nang babiyahe, wala nang pagkain, wala tayong pambili, wala tayong trabaho. Kapatid, because of God, because of your resurrected faith, your finances in the Lord, ibig sabihin yung economy mo, hindi economy ng mundo, yung economy mo, economy ng kaharian ng Diyos, God provided for you. Hindi ka ginutom ng Diyos. Siguro yung iba, doon pa nag-gain, doon pa naging healthy, doon pa mas lalong pinakain ng Diyos. Dahil pinakita ng Diyos na hindi po magmumula sa lupa ang pagkain natin. Pero ang pagkain natin, magmumula sa langit. Di ba? Yung sabi pa ng mga pakitaan nyo pa nga po kami na magbababa ulit kayo ng mana. Baka pwede po kayong ulit magbuhos ng mana sa amin. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi na daw makakakita ng himala, ang mga himala lang ang hinahanap. Kasi hindi po himala ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Ang gusto niyang ipakita sa atin ay kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Yung iba kasi puro himala lang. Anong ginawa doon sa 10 may ketong na 10 yung pinagaling? Ilan lang po yung bumalik? Isa. Bakit? Anong hinanap ng 10? Himala lang. Pero ang hinahanap ni Jesus, yung mga lalapit sa Kanya, hindi para sa himala. Yung lalapit sa Kanya, dahil alam natin, siya ang kailangan natin, hindi yung himala. Okay? Let me remind you, pumupunta po tayo sa church, hindi po dahil may kailangan tayo sa Diyos. Lilinawin ko lang po, pumupunta tayo sa church dahil kailangan natin ang Diyos. Hindi dahil kailangan mo ng pera galing sa Diyos, pagkain galing sa Diyos, kagalingan galing sa Diyos. Ang kailangan mo hindi yung mga yon. Ang kailangan mo ay ang Diyos. Kasi pag nasa iyo ang Diyos, mapapasayo ang lahat ng yon. He has the power to resurrect our finances, the power to resurrect our wealth. Hindi ka mahirap, patay lang yung kayamanan mo. Pakihimas yung katabi mo. Sabi, hindi ka mahirap. Namatay lang yung kayamanan mo. Pero pwedeng buhayin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Jesus Christ was never poor. Sabi ng mga pilosopo, bakit po si Jesus walang ganito, walang ganito, walang ganito? Mahirap po si Jesus. So tayo po mabuhay din bilang mga mahihirap na nilalang katulad ni Jesus. Let me tell you something. Jesus Christ, hindi po nakabase ang kayamanan niya sa material na bagay. Ganun siya kayaman. Dahil kung ikaw ay nagpapanggap na mayaman, ibabase mo ang kayamanan mo sa material na bagay. Jesus Christ has beyond riches than material things. Ang kayamanan ni Jesus, hindi po status ko niya na may kotse, bahay, at lupa at pera siya. Dahil ang kayamanan ni Jesus, wala po sa lupa. Ang kayamanan ni Jesus ay nasa karihan niya. And if you go to His kingdom, you will see how rich God is. In the book of Revelations, ginto po ang kalsada doon. Ang mga mansyon po doon, gawa po sa mamahaling bato. Pero sabi nila, mahirap si Jesus. Hindi mo alam kung ano ang totoong kayamanan niya. At sabi ng Panginoon, para sa mga mananampalataya, may naghihintay sa iyong mansyon doon. Sabi ng iba, pwede na ba ako, Pastor, mauna? Lagi kong pinapaalala sa inyo to, huwag muna marami ka pang gagawin sa lupa. Huwag muna marami pang babaguhin sa iyo si Lord.
Huwag muna, marami pang tutulungan si Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Naniniwala po ba kayong ang katabi mo ay blessing? Tignan mo siya, sigawan mo siya, sabi mo, magiging blessing ka sa maraming tao. The reason why God doesn't want you to go there agad. Kasi pwede naman, di ba? Lord, kunin mo na ako kasi gusto ko ng buhay na walang hanggan. Dahil naman naman ako sa iyo, wag mo na akong hayaan maghirap magdusa sa lupa. Wag mo na akong hayaan maranasan yung 200 na diesel. Di ba? Yung mga ganon. Baka pwedeng dyan na lang. At least dyan, libre lahat. Ba't hindi ka kinukuha ni Lord? Yung iba nga, naggusto ng magpakamatay, pero hindi pa rin. Parang ako po noon, may time noon, pero hindi pa rin. Bakit? Marami pang gagawin si Lord sa buhay natin. Ganon umaasa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, that God knows and God believes He has a great plan for you, at yung magandang plano ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng buhay mo, marami ang pupunta ng langit. Dahil ibabahagi mo pa yung kabutihan ni Lord. Alam mo yon, yung sa tuwing makikita ka ng tao, nakaka-bless naman tong taong to. Ba't kaya nakaka-bless to? And then suddenly you start sharing the gospel. You start sharing Jesus Christ. You start sharing the Word of God. Yung taong siniran mo, nagkakaroon ngayon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-share mo, dalawa na kayong pupunta sa langit. It is not our good works that can give us eternal life. We will only receive eternal life by the grace of God through His Son, Jesus. Linawin po natin yan. Ito po, dagdag po natin. Nakatatlo na tayo. Pangapat, the power of resurrection. Because God resurrected, He wants us to receive this. Resurrection of our physical health. By His stripes, we are healed. Muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Ang totoo, hindi siya makilala ng mga taong una niyang pinakitaan dahil iba po ang kanyang itsura. Hindi po. Iisang itsura po ng ating Panginoong Hesus. Pero bakit hindi siya mamukaan? Dahil nung siya po ay sinaktan, pinahirapan at pinatay, talagang para daw po siyang tupa na hindi lang binugbog, talagang parang mamamatay na po talaga itsura niya. Pero nung siya'y bumalik, He was a renewed creation, the same Jesus with a renewed body. Ang kanyang pisikal na kaanyuan, nagniningning sa kagandahan, hindi siya makilala ngayon. Mga kapatid, if you will receive the power of the resurrection of Jesus Christ, magkakaroon ka ng tunay na kagalingan. I know a lot of us, kasama niyo po ako dyan, ay maraming mga pinagdaan ng mga sakit na tinatawag o physical na karamdaman na tinatawag mula ulo hanggang paa. At hindi tayo naging exempted kahit tayo po yung mga mananampalataya o Kristiyano na. But here's the thing. Kapag ikaw ay may Panginoon at ang pinaniniwalaan mo is the resurrected Christ, pakinggan niyo po to, kahit may nararamdaman kang sakit pisikal, hanggang pisikal lang yan. Hindi tatamaan yung isip mo. Kahit na meron kang karamdamang pisikal, may masakit, yung isip mo ang sabi, magpupuri pa rin ako sa Diyos. Kahit may masakit kang nararamdaman, magcha-church pa rin ako. At ito matindi, kahit may nararamdaman kang masakit, ang sasabihin mo, magsaserve pa rin ako kay Lord. Yung may resurrected Christ, oo, may sakit ang physical na katawan mo, pero yung espiritu mo, malusog na malusog sa Panginoon. Yan ang kayang gawin sa iyo ni Lord. That's the power of resurrection. Luke chapter 24, verses 1 hanggang verse 12. Ito po yung muling pagkabuhay ni Jesus. Pagdating ng madaling araw ng linggo, ay pumunta ang mga babae sa libingan, dalaang mga pabangong inihanda nila. So madaling araw po ito, hindi pa sikat yung araw. Pagdating nila roon, ay nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. So ang libingan po pinagdalahan ni Jesus, nag-offer po ng lupa ang isang Pharisee na born again, kinuha niya yung katawan ni Jesus, nilagay sa kuweba. At yung kuweba pong yun pinaglagyan ng bato na malaki para ikutan. So ito daw po ay nakatanggal pagdating po ng mga babae. Kaya, anong ginawa nila? Pumasok sila sa loob, ngunit hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Hesus. Pagpasok nila sa loob, wala po yung bangkay. Usually dapat nakahiga yun, nakabalot po ng damit, ng puting damit, pero wala po doon. At habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. So bigla na lang pong merong
dalawang lalaki daw na nakakasilaw yung damit, nakatayo sa tabi nila. Ang sabi po ng nilalang, sabi po, bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? So bakit kayo naghahanap ng buhay dito sa lugar ng mga patay? So wala na siya dito, ang sabi ng lalaki po. Nabuhay siyang muli. Pakisabi nga sa katabi mo, nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya na ang anak ng tao ay kailangang ipasakamay sa mga makasalanan at ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw. At naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Tingnan nyo, ang unang pong nakaranas, nakakita, naka-experience na buhay si Jesus ay hindi po mga lalaki. Kung ang una pong nagkasala ay babae, ang una ring gustong maka-experience ni Jesus ng paniniwala na siya'y buhay ay mga babae. At naalala ng mga babae ang sinabi ni, okay, ito maganda. Dahil sila po ay kinausap ng anghel, naalala nila ngayon, tama, turo sa atin yan ni Jesus. Ang galing, Yun nga ang sinabi ni Jesus, naalala ko na. So nag-usap-usap sila ngayon. Oo nga, sabi ni Jesus sa atin, di ba? Naalala niyo, mabubuhay siya on the third day. Okay, tuloy natin yung kwento. Kaya umuwi sila, ayan na. Umuwi sila, anong ginawa nila? Isinalaysay nila ang dapat na mga bagay na ito sa 11 alagad at sa... Okay, tama So mga babae, maganda po ang pagiging madaldal ninyo. Huwag po kayong titigil. Basta't gamitin nyo para sa Panginoon. Verse 10. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila. Ang kanilang mga salita ay naging tila walang kabuluhan sa kanila at hindi nila sila, ayan yung mga lalaki naman. Kwinentohan na nga ng totoo, ng tinuro ni Jesus, etong mga lalaki napakamot. Sabi nila, totoo kayang pinagsasabi ng mga babaeng to? Hindi po agad naniwala ang mga lalaki. Kasi ang mga lalaki, truth seeker. Amin, mga lalaki. Ang lalaki, kailangan merong matibay na pruweba bago maniwala. Ganun pa man, tumakbo si Peter at pumunta sa libingan. Pagdating niya doon, sumilip siya sa loob, pero wala siyang nakita, kundi ang telang lino na pinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siya, kaya lang nung nakita niya, tignan niyo po, umuwi siya na nagtataka pa rin. Meron pong text po, may passage po na susunod. Ang title po nito, Ang Daan Patungo sa Emmaus. May dalawa pong kinausap si Jesus, bibilisan ko na lang po. At habang kinakausap niya po sila, habang naglalakad po itong dalawang magkaibigan na to, bigla pong nagpakita si Jesus sa likod nila. Ang tanong, anong pinag-uusapan ninyo? Ang sabi po nung dalawa, hindi mo ba alam ang nangyari doon kay Jesus na ipinako sa krus? Umaasa kaming siya yung tagapagligtas namin. Kaya lang hanggang ngayon 3 araw na hindi pa siya muling patay siya hindi siya buhay. So umaasa kaming siya yung magliligtas sa amin. Kaya lang hindi kami maliligtas kasi wala siya, patay siya. So habang naglalakad po sila, itong sabi ni Jesus, bakit hindi kayo naniniwala sinasabi ng mga propeta? Na ang sabi ng mga propeta sa bayan ng Israel at sa inyong mga mananampalataya na siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ba't di kayo naniwala? Alam niyo, pagkatapos niya magsabi ng ganon, nagkwento siya ngayon. So sinamarize niya, kasi po 11 kilometers walk po yan. So kung 11 kilometers, parang Bungabon hanggang Rizal po siguro yon, kasi pag nag-bike ako, Rizal yung 10 kilometers, 11, ganon. So 11 kilometers, naglalakad lang po sila. Habang naglalakad, kinikwentuhan. Alam niyo, napaka-blessed po nitong dalawang ito. Isipin mo, magkwento sa'yo ng Bible si Jesus. Yung pinagmulan ng Bible, yung Bible mismo, nagkukwento dun sa dalawa. So habang kinikwentuhan po sila, tama, 11 kilometers So pagdating na nila doon sa Emmaus, pagdating na nila doon, si Jesus ay magpapaalam kunyari. Tama, nandiyan yan, magpapaalam kunyari. Sabi ganun, gabi na, kailangan ko nang umalis, kailangan ko na kayong iwanan. At ang sabi naman nitong dalawang ito, in hospitality, dahil sila'y kwinentuhan, binhagian, anong sabi nila? Maaari po ba kayong
manatili para maghapunan kasama namin, mag-stay po muna kayo. At nung pagtingin nila, wala na si Jesus. Kayo po, kapag ginawa sa inyo, ano mararamdaman ninyo? Biglang lumitaw, tapos biglang nawala. Ha? Ito maganda. Pagkatapos pong mawala ni Jesus, sabi po dyan, at nabuksan ang kanilang mga isip at naunawaan nila ang ikwinento sa kanila ni Jesus. Anong naisip nila? Siya yun. Sa yung tinutukoy nating Jesus, sa yung tinutukoy nating Kristo, sa yung laman ng Biblia, bigla po nilang nauna. Isipin ninyo, nasa tabi na nila, hindi nila nakikilala. Nasa tabi nila, nagdududa pa rin sila. Ito pong kwento na ito ay tumutukoy hindi lang sa mga Israelita na kung sino pa'y nakasama ni Jesus, sila pa'y nagdududa. Ito'y tumutukoy din even sa panahon natin ngayon na nagsasabing Kristiyano ako, mananampalataya ako, nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako, pero pag nakikita yung presyo ng gasolina, ba't ganun? Natatakot ako. Sinasabing kilala ang Diyos, pero pag nakitang na doble na yung halaga ng gulay, doble na. Ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya sa salita, pero hindi sa gawa. Yan po yun. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yun. Minsan lang. Mga kapatid, this is a reminder for all of believers. Hindi na mawawala ang kaligtasan sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil si Jesus ang kaligtasan mo, hindi ang pagdududa mo. Pero alam niyo po, nung sila'y kinausap ng Panginoong Hesus, binigyan sila ng liwanag, binuksan ng kanilang mga isip, mas naintindihan nila. Kaya habang binabasa ko po ito at habang pinapaliwanag ko sa inyo, ang prayer ko po, magkaroon kayo na mabuksan ang isip nyo at magkaroon kayo ng liwanag galing sa Panginoon. Hindi lang dahil na ipaliwanag ni Pastor, si Pastor nagpaliwanag siya, naliwanagan ako. Hindi po. Ang gusto ko pong mangyari in my prayer, mapaliwanagan kayo ng Panginoon. Kasi kung ako po magpapaliwanag lang, tao lang po ako. Pero yung liwanag na magmumula sa banal na presensya at spirito ng Diyos, yun po ang totoong liwanag na kailangan nating lahat. Hindi mo na kailangan matakot. Bakit? Alam mong naliwanagan ka na ang Diyos na buhay, ang iyong pananampalataya ay buhay sa Kanya. Amen? Okay, ito na yung sumunod. After po niya maglakad, umalis na siya. Yun ang goal niya, ipaliwanag sa kanila at i-remind lahat na magbabasa nito na pwedeng kasama mo na si Jesus pero hindi mo pa siya kilala. Pwedeng nagsisimba ka na pero hindi mo pa siya kilala. Pwedeng nagbabasa ka ng Bible pero hindi mo pa siya kilala. Pwedeng nagpe-pray ka pero hindi mo pa siya kilala. Mga kapatid, huwag po kayong mapanghinaan ng loob. Dahil kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, magpapakilala siya sa iyo. Iyon ang ginawa niya sa kanila. Alam ni Lord, hindi pa ako kilala ng mga to. Nagdududa pa sila. Pero hindi hinayaan ng Diyos na hanggang doon lang sila. Anong ginawa ng Diyos? Ang ganda. Sinamahan sila. Pakihimas yung katabi mo, sabi mo, sasamahan ka ni Lord. Ay kaya yung mga nagdududa pa po na parang yung faith ninyo ay minsan nasa hindi pa po steady, stable, huwag kayong mag-alala. Hindi nyo po kailangan matakot, hindi nyo kailangan lumayo, manatili lang kayo sa pananampalataya, may tamang oras ka rin, tatamaan ka din ng Diyos. Sa verse 36, habang pinag-uusapan nila ito, yung mga alagad, nasa isang lugar sila, dahil namatay po ang kanilang leader, si Jesus, nag-uusap-usap sila ngayon. Paano yan? Wala na tayong leader. Si Jesus na nangako na magsasalba sa atin, na siyang magiging hari natin, wala na. Nag-uusap-usap sila kung paano nag-uusap po yung pagdududa nung dalawang magkaibigan na papuntang Emmaus. Tingnan niyo po nagpakita si Jesus at tumayo saan? Sa kalagitnaan nila. At bumati sa kanila ang bati, sumainyo ang... kayo na naman tanungin ko, kung kayo po nagkukwentuhan ng barkada ninyo, biglang nagpakita si Jesus, anong mararamdaman ninyo? Ang pinag-uusapan nila, pagdududa. Ang pinag-uusapan nila, paano na tayo? Iniwan tayo ni Jesus. Wala siyang iniwan na misyon, na plano. Kasi po, yung misyon na go and make disciple, bago pa lang sa umakyat sa langit. So, madaling salita, naiwanan sila ng malaking question. By the way, let me remind you. Pag wala po ang Panginoon sa gitna ng usapan ninyo, pamilya,
barkada, magkakaklase, magkakakilala. Pag wala si Jesus sa gitna ng usapan ninyo, walang kabuluhang usapan yan. Tandaan niyo po ito, pag wala si Jesus sa usapan, sa loob ng pamilya, minsan pagdududa po pinapasok. Pagtatalo, misunderstanding. Kaya ito po suggestion ko, tuwing may kausap at tuwing mag-uusap-usap kayo, kayong dalawa lang o grupo man yan, dapat nasa sentro si Jesus. Ito ang sabi nila. Sabi ni Jesus, sumain nyo ang... Okay, why? First of all, ramdam ni Jesus na takot sila. Alam ng mga ni Jesus na yung mga disciple, given na wala ang presensya niya, patay siya for them, alam ni Jesus, takot na takot sila. At dahil takot sila, ang unang binigay sa kanila, kapayapaan. Kapatid, isang mensahe na dapat mo ring tanggapin. Sa kabila ng nangyayari sa buhay mo ngayon, sa paligid natin ngayon, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo, tuwing nanonood ka ng balita, sana ito ang marinig mo. Sumaiyo ang kapayapaan. Pwede bang i-remind mo yung kabila at kanan, sabi mo harap likod, sabi mo, peace be with you. Sige. Libre lang yan. Hindi po sinisingil yan. Yan ang pangako ng Panginoon. Muli siyang bumalik. Isipin nyo bumalik siya. Ang una niyang mensahe. Kailangan nyo marinig po ito. Dahil marami sa atin, kahit alam mo ng buhay ang Panginoon, baka hindi mo pa natanggap ang kapayapaan na galing sa Kanya. Jesus has risen to give you peace. Shalom. Kapayapaan mula ulo hanggang paa, mula kalooban hanggang labas, hindi lang sa iyo pero sa lahat ng taong nasa paligid mo. Ikaw ang tatayo at magsisimbolo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Kaya tuwing nakikita ka, dapat ang nakikita sa iyo, kapayapaan. Amen? Hindi yung pag dumarating ka, yan na naman yung magulo. No, pag dumarating ka, dapat tuwang-tuwa yung mga tao. Pag nakikita ka, dapat nasisihan sila. Hindi naiinis, nabe-bless. Sampulan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, nakaka-bless ka. Sige, tingnan nyo siya, nakaka-bless ka. Jesus came in the middle of their kwentuhan, in the middle of their conversation, and the first message is, sumain nyo ang kapayapaan. Ngunit, nagulat sila. Nagulat sila, hindi lang nagulat, tingnan nyo, at grabe natakot pa. Dahil akala nila, multo ang, alam nyo, there will be times na magpaparamdam ang Panginoon, akala mo multo yon. Yung pala tinatapik ka na ng Panginoon, itigil mo na yung ginagawa mo, ay multo. Mag-tights ka, ay multo. Mag-attend ka na ng prayer meeting, ay multo. Magbasa ka na ng Bible, ay multo. Akala mo multo, si Lord na pala nagpapaalala sa'yo. Ayun, isipin nyo ang message niya, magkaroon kayo ng peace, ay multo. Ang ganda nung message. Ang ganda nung salita niya. Yung bati niya, puno ng pagmamahal. Pero ang tingin sa kanya, kasi puno sila ng takot. Yan po ang nagagawa ng takot. Kaya pakiusap ko, one love, pakiusap, huwag po kayo sanang matakot sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi po yung mga bagay na yan ang bubuhay sa atin. Tandaan nyo, ang buhay natin ay galing sa Diyos. At ang buhay natin, ang mga ikabubuhay natin ay manggagaling sa Diyos. Hindi po sa mundo. Kaya huwag kayong matakot. Ba't ka natatakot? Kasi akala mo, yun ang bubuhay sa'yo. Bakit ka matakot mawalan ng trabaho? Kasi akala mo, yun ang bubuhay sa'yo. Bakit ka takot mawalan ng negosyo? Kasi akala mo, yun yung bubuhay sa'yo. Takot tayo mawala yung mga bagay na yan kasi feeling natin yan yung bubuhay sa atin. Pero hindi tayo takot mawala ang Diyos sa atin. Kasi hindi tayo naniniwala, Diyos ang bumubuhay sa atin. Sinong kumigising sa'yo araw-araw? Okay. Kaya dapat kung takot kang mawalan ng tumaas yung mga bilhin, mawalan ng pera, dapat mas takot kang mawalan ng Diyos. Dapat takot kang hindi makapagsimba tuwing Sunday. Dapat takot kang hindi ka nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible. Kaya lang ang takot mo sa mundo, hindi sa kaharian ng langit. Dapat mas matakot. Oy, multo, sabi nila. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka natatakot? Sige, sagutin niyo siya. Bakit? Ha? At bakit kayo nagdududa?
Bakit kayo nag-aalinlangan? Sabi ni Jesus, tingnan nyo, ganito siya magpakilala. Ako talaga ito. Tignan ninyo ang mga kamay at ang mga paa ko. Hawakan nyo ito at pagmasdan. Hindi ako, pinaliwanag pa ni Jesus tingnan nyo dahil ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay, okay. Hindi ako multo, dahil ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon. Okay, ito na po. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Grabe, masaya na sila, ayaw pa rin maniwala, no? Kaya tinanong nila si Jesus. Ay nagtanong sa kanila si Jesus. Ito na yung tanong ni Jesus. Mayroon ba kayong pagkain dyan? Gusto niyang patunayan ulit na siya'y tao, kakain siya. Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa, just to prove na siya po ay tao. Papakita lang po niya na talagang siya'y kakain bilang tao dahil lagi po nilang kasama si Jesus sa kainan. Okay, every time they eat, they are together, they share bread together. So pinapakita niya, ako ito, kasama niyo ako matagal na panahon, baka maalala niyo ako. Yung iba po kasi, ang naalala lang pagkain. So baka maalala niyo ako pag pinakita kong kumakain sa harap ninyo, baka maalala niyo. At binuksan, ito yung maganda. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo nung magkasama tayo na kailangang matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga santo. Tingnan yung 45. Kahit ano pong sabihin niya, ito pong kailangan nila. Kailangan nating lahat. At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang, sinong kailangan nito? Okay. That is why there was a time, katulad niyo po ako, pag nagbabasa ako noon, sabi ko hindi ko maintindihan. Ano kaya ibig sabihin nito? Sinong dumaan sa ganon? Okay. Even pag nagpipreach, ano kaya ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ni pastor? Ano ibig sabihin yung word na yan? Alam niyo po, okay lang po yun. Manatili ka lang sa Panginoon dahil darating din yung panahon mo, bubuksan ni Lord yung isip mo. Huwag niyong ipilit. Yung iba kasi, pastor, hindi ko talaga maintindihan. Ayaw ko na magbasa ng Bible. Wag po. Piliin ninyo, kung nahihirapan kayo, pilitin na ninyo na huwag kayong lumayo sa Panginoon, makinig at magbasa lang kayo, at darating din ang panahon mo, bubuksan ni Lord ang isip mo, maiintindihan mo rin yan. Okay, isipin niyo to ang tagal nilang kasama si Jesus, 3 taon. One-on-one discipleship. Ang teaching ni Jesus sa kanila, private school of Jesus Christ na po ito. Pero kahit ganun na po sila mag-aral kay Jesus, hindi nila kaya yung mga hindi po huwag kayo mawalan ng loob po. Ito po mahalaga. Hanggat nakikita ni Jesus, ni God, na ikaw ay puspos ang puso mo dahil gusto mo siyang maunawaan, maintindihan, ipagkakaloob niya sa iyo ang pag-unawa, bubuksan niya yung isip mo. At naunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ito na, naiintindihan na nila. Ayon sa kasulatan, kailangan magtiis ng hirap at mamatay ang Mesiya, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. At dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa mula Jerusalem, sa pamamagitan ng pangalan niya, ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Kailangan pong ipagkalat ang mensahe na ito, na si Jesus ay hindi lang namatay, pero siya'y muling at sa kapangyarihan ng kanyang resurrection ay may kapatawaran ng mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng Ama, kaya manatili muna kayo dito sa Jerusalem hanggang dumating sa inyo ang kapangyarihan galing sa ano pong kapangyarihan yon? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po ang kailangan natin at yan ang pangako ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito pong passage na ito ay patungkol sa paunang pagpapakita ng Panginoon kung saan pinakita, nagduda po sila. Katulad ng mga nababahagian ng salita ng Diyos ngayon. Sino po sa inyo to? Tulad ko. Noong unang nakarinig na mensahe, nagdududa sa Panginoon. Alam niyo po, tulad niyo, naranasan ko rin po yan. Hindi ako agad nabuksan ng isip, hindi ako agad na nampalataya, agad-agad na nandoon agad na si Lord, naranasan ko po yan. Pero ako po ay nakatayo sa inyong harapan para patunayan na buhay at totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran.
Marami pong dumaan sa aking buhay pero pinakita ng Diyos na hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. The second part of the passage is this. In the New, kanina po, that was Jesus Christ showing yung mga disciples niya. Ito ay sa taga-Roma na po ito. Written by Paul, And I want to read this in Romans chapter 10, verse 8 to 11. Ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito ay walang iba kundi ang pananampalatayang ipinangaral namin. So now this is Paul saying to the people na ang mga salita ng Diyos ay malapit sa inyo dahil pinangaral namin sa inyo ito. Pero ito ang kailangan maintindihan ninyo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalatayang ipinangaral namin na na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Mga kapatid, hindi lang po dapat marinig, hindi lang po dapat tanggapin, pero dapat matutunan mong ipahayag. Pakisabi nga po, ipahayag. Na daw po, na hindi ka lang Kristiyano. Ito ipapahayag natin, na si Jesus ay Panginoon ko at ako'y naniniwala ng buong puso na muli siyang nabuhay. Amen? Sino po naniniwala buong puso na si Jesus ay muling nabuhay? At kailangan ipahayag natin yan. Kailangan marinig sa atin yan. Pag tinanong ka, ano ang pinananampalatayaan mo? Buhay ang Diyos ko. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao na sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niyang siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Kailangan ipahayag natin ito, mga kapatid. Hindi ka dapat tumahimik, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mahiyang ikwento ang tungkol sa ating pananampalataya na tayo po ay may buhay na Kristo. May buhay na Diyos. At hindi nyo dapat ikahiyayan. Yung pinaglilingkuran natin ay buhay. Tuloy ko po, sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Pinaliwanag po dyan sa buong verse na yan, balikan niyo po ng buong puso. Huwag niyong kakalimutan yung word na yon. Meron po kasing mga sumasampalataya, kalahati lang. Yung iba naman sumasampalataya, paglinggo lang. Yung iba sumasampalataya, pag mayroon lang. Pag nawala na, pag wala ng pera, pag wala ng pambili, pag wala ng pambayad, nawawala rin yung pananampalataya. Yung iba, sumasampalataya lang pag maganda yung buhay. Pag nahamon na ng buhay, nawawala yung pananampalataya. Sabi po dito, hindi mabibigo. This is a promise of God. And I want you to see this, na nagbigay ng pangako ang Diyos dahil alam niyang ang mundo natin ay bibiguin tayo. Ang gobyerno natin, bibiguin tayo. Yung mga taong pinagtitiwalaan natin, bibiguin tayo. Yung pinangahawakan mong trabaho, negosyo, o kung ano man ang pinangahawakan mo, sabi, sasalba ako nito, bibiguin ka niyan. Pero isa ang pangako ng Diyos, hindi daw mabibigo ang sumasampalataya sa Kanya. Marami tayong pinangahawakan, alam nyo to, nabigo na kayo. Kung hindi pa kayo nabibigo, I pray, kung mabigo man kayo sa pinanghihawakan nyo, sana maalala nyo po itong turo na to. Hindi ka mabibigo kung ang pananampalataya mo'y nasa Diyos. Talino mo, bibiguin ka yan. Yang pera mo, bibiguin ka yan. Galing mo, bibiguin ka yan. Manghihina ka rin. Yan lakas mo, manghihina ka rin. Bibiguin ka yan. Walang mananatili kung hindi ang pananampalataya natin sa Diyos. Daniel 4:35, baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. Ginagawa niya ang nais niya ng Diyos sa mga anghel at sa langit sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makakahadlang sa Kanya. Iyan ang ating Diyos. Wala daw pong makakapigil sa Kanya. Ang Diyos natin ay unstoppable. Wala pong makakatutol sa Kanya. Walang hahadlang sa Kanya. Gagawin daw niya kung anong gusto niya. Kapatid, hindi mo kaya ang Diyos. Ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo, huwag niyong labanan ng Diyos. Kawawa ka, kawawalahi mo, hindi yan magtutuloy ng maayos.
Gumagawa ang paraan ng Diyos para bumalik at manampalataya tayo sa Kanya. And the power of resurrection is one of the best way to show us na kailangan nating bumalik at lumapit sa Kanya. Paalala po, as I end, resurrection, dahil marami pong nagdududa, baka ilan sa inyo nagdududa pa rin, has the power over doubt. Tulad po nung dalawang magkaibigan na papunta sa Emmaus, nagdududa sila, yung mga apostol nagdududa, yung mga babae nakakita nagdududa, pero that resurrection that was shown by Jesus Christ has the power to overcome doubt. Hindi ko po alam kung ano po mga pagdududa nyo ngayon, pero lahat po ng yan pwede pong tanggalin ng Panginoon. He has the power, the resurrection has the power to show us that He is the one and only God. Wala na pong ibang Diyos. Mga tao noon, kahit ilang beses nang kausapin ng Diyos, kahit ilang beses nang pakitaan ng himala, gumagawa pa rin ng Diyos-Diyosan. Hindi sila manimaniwala hanggang ngayon. Ang dami mga tao ngayon, ilang beses nang pinagaling ng Diyos. Ilang beses nang inahon sa kahirapan ng Diyos. Ilang beses nang tinulungan ng Diyos. Ilang beses nang kinomfort ng Diyos sa kabila ng mga sakit na pinagdadaanan. Ilang beses kang pinatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan pinagagawa mo, pero hindi pa rin, Diyos-Diyosan pa rin ang hinahanap. Mga kapatid, the resurrection is the power. Is the power of the one and only God. Tandaan niyo po ito ha. Marami pong nagsasabing totoo ang relihiyon nila. Marami nagsasabing totoo ang kanilang pananampalataya. Pero tandaan niyo po ito. Ang pananampalataya lang kay Jesus ang tanging totoo. Tanong niyo kung bakit. Siya lang ang muling nabuhay. The resurrection, pinakita sa atin na may totoong Diyos. Yung Diyos na muling nabuhay. Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, yan, ganda, ngunit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang tumubos sa atin. Grabe. Alam ni Lord, lahat ng kasalanan natin, kahit itago mo pa yan, alam yan ng Diyos. Pero sa kabila ng ating mga pagkakasala, tinubos niya tayo, pinatawad niya tayo. Pangalawa na paalala ng resurrection, it is the power over sin. Siya'y kapangyarihan ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Kung hihaharap man sa'yo yung nakaraan mo na makasalanan, iharap mo na muling nabuhay si Kristo para sa'yo. It is the power to give freedom, total freedom. Dahil ang kaaway gusto kanyang makulong sa pangit na naramdaman, pangit na naranasan, pangit na ginawa mo, sa kasalanan na iyong paulit-ulit na hindi nabitawan. Gusto kanyang ikulong doon, hanggang diyan ka lang, sabi ng demonyo. Pero iharap natin sa demonyo, muling nabuhay si Kristo para sa aking kalayaan. Huwag kayong papayag na nakakulong kayo sa pangit na nakaraan, buhay na gawa, kasalanan. Ipaiharap nyo, ipaglaban natin. Ang ginawa ni Kristo ay kalayaan natin sa lahat ng mga kasalanan natin. Amen? Pangatlong paalala, 1 Corinthians 15:55-57. Nasaan ngayon o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? May kamandag lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil sa kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlong paalala, ang resurrection ay may kapangyarihan. It has the power over death, over defeat. Para sa demonyo, nang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, panalo siya. Ang kampo niya ay panalo. Hell rejoiced, celebrated, nag-praise and worship, nag-dance celebration sila. Patay na si Jesus. Pero para kay Jesus, ang kamatayan at muling pagkabuhay niya ay nagsasabing ganito, kahit kailan ay hindi matatalo ang Diyos. Kahit ang kamatayan ay walang kakayanan para pigilan ng Diyos. Kaya marami mga tao, pag tinanong, handa ka na bang mamatay? Anong sagot? Hindi pa. Dahil marami sa atin, hindi natin naintindihan kung bakit inilaan para sa atin ang kamatayan. Alam niyo po ba na ang kamatayan ay napakagandang regalo? Minsan kasi buhay lang ang regalo natin.
Binigyan ka ng buhay, regalo yon. Mabubuhay ka sa lupa, regalo yon. Pero yung kamatayan, minsan ang tingin natin, sumpa yun. Okay. Para sa isang mananampalataya, ang kamatayan po ay napakagandang regalo. Yan po ay simula ng buhay na walang hanggan mo kay Kristo. Dahil pinakita niya nung siya'y namatay, listen to this, hindi siya nanatiling patay. Amen. Ibig sabihin, may kapangyarihan ito na magbigay sa atin ng tagumpay. We have the victory through the resurrected power of Jesus Christ. Pwede bang isigaw natin to? I am victorious. Sabi mo sa atin mo, you are victorious. Sa kabila, sabi mo, you are victorious. Okay. Kung walang kapangyarihan ng kamatayan kay Jesus, isipin nyo na lahat ng problemang pinagdadaanan nyo o pagdadaanan ninyo. Kung nagtagumpay na si Jesus sa kamatayan, ano pa ang hindi niya kayang pagtagumpayan? Sakit, pastor? Anong mas malala? Sakit, kamatayan? Kamatayan. Ibig sabihin, kung tagumpay na si Jesus sa kamatayan, kaya niya magtagumpay sa sakit mo. Kahirapan. Ano mas mahirap? Kahirapan, kamatayan? Utang o kamatayan? Kapatid, nagtagumpay na si Jesus sa pinakamahirap. Wala nang mahirap sa Kanya. Kaya pakihimas yung katabi mo, sabihin mo, may tagumpay na naghihintay sa'yo. Hindi mabibigo ang mga sumasampalataya kay Hesukristo. Mga kapatid, hindi ka dapat matakot. Tapos na ang kapangyarihan ng kamatayan. Tinapos na ni Jesus. So hindi tayo dapat takot sa kamatayan o anumang pagdadaanan mong problema at pagsubok at kahirapan. Hindi ka dapat takot. Kasi alam mong nagtagumpay na siya sa pinakamahirap. Wala nang masihirap sa kamatayan. The resurrection is the power of eternal love. Muling bumalik si Jesus para po abutin tayo. Jeremiah 31 verse 3, which is a prophecy from the book of Jeremiah up to today. Because of the resurrection of Jesus Christ, ito ang kanyang gustong sabihin. Inibig ko kayo ng pag-ibig na walang hanggan. Sa aking kagandahang loob ay pinalapit ko kayo sa akin. Sa Ingles, I love you with an everlasting love. That is resurrection for us. Sa mga sumasampalataya, hindi aksidente na muling ibinuhay o binuhay ang ating Panginoong Yesus. Pero ito po ay malinaw at malakas na sigaw mula sa langit na may magmamahal sa iyo habang buhay. So anuman ang mga bigat, anuman ang mga feeling mo, defeat na pinagdaanan mo, failures, anuman, even if you experience sadness, sorrow, depression, if you feel yung lonely, alone, whatever it is, kung ano man yung mga pinagdaanan ninyo, ginumulo sa isip ninyo, mga bigat na dinaanan ninyo, I just want to tell you today, Jesus Christ resurrected for you because He loves you so much. Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala makakapaghiwalay. Unstoppable ang ating Diyos. Kahit anong mangyari sa iyo, kahit anong gawin mo, hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos. Ito pa, pinaliwanag niya, dinitalye pa niya. Maging kamatayan o maging buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon, yung ekonomiya ngayon, hindi. O ang hinaharap, kahit daw yung hindi pa natin alam, hindi rin. Ang mga kapangyarihan, yung mga otoridad, hindi rin. Ang mga nasa itaas, nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo na ginagalawan natin, hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan ay pangako ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya. Hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo.